Isa sa pinakamainit na usapan ngayon tungkol sa Lakers ay si Austin Reeves. Kahit galing siya sa pinakamagandang season ng career niya, may mga NBA analysts pa rin na hindi kumbinsido na sapat na siya bilang pangalawang option ng isang championship team. Isa na rito si Kendrick Perkins. Ayon sa kanya, kung seryoso ang Lakers na manalo ng championship, kailangan pa rin nila ng isa pang malaking bituin sa tabi ni Luka Doncic. Para kay Perkins, hindi sapat ang tambalan ni Luka at Austin Reeves para maituring na tunay na title favorite. Pero tama nga ba ang sinabi niya? Kung pagbabasehan lang ang opensa, mahirap sabihin na hindi sapat si Austin Reeves. Noong nakaraang season, napatunayan niyang kaya niyang maging scorer, playmaker at isa sa pinaka-efficient na guards ng Lakers. Kaya niyang gumawa ng sariling tira, maglaro sa pick and roll at gumawa ng tamang desisyon sa mga importanteng sandali ng laro. Pero kapag playoffs na, ibang usapan na. Ito ang dahilan kung bakit may mga analyst na nagdududa kay Austin Reeves. Hindi dahil kulang siya sa opensa, kundi dahil sa depensa. Kapag nakakatapat siya ng mas athletic at mas mabilis na guards, madalas siyang targetin ng kalaban sa isolation at pick and roll. Hindi ito nangangahulugang mahina siyang defender, pero ito ang bahagi ng laro niya na patuloy na sinusubok ng mga kalaban, lalo na sa playoffs. Sa kabilang banda, hindi rin patas na sabihin na hindi sapat si Austin Reeves. Dahil kung titingnan natin ang kabuuang laro niya, mas marami siyang naibibigay kaysa sa nakikita ng iba. Hindi lang siya scorer, kundi isa rin siyang playmaker na kayang pag-aanin ang trabaho ni Luka Doncic. Kapag nasa loob sila pareho ng court, hindi pwedeng mag-focus ang depensa kay Luka dahil kaya rin parusahan ni Reeves ang kalaban. Para sa akin, ang mas malaking tanong ay hindi kung sapat ba si Austin Reeves. Ang mas tamang tanong ay kung sapat ba ang roster ng Lakers para matakpan ang kahinaan ng backcourt nila. Dahil kahit sino pa ang second option, kung kulang ang depensa ng buong lineup, mahihirapan pa rin silang manalo laban sa pinakamalalakas na koponan sa Western Conference. At dito pumapasok ang responsibilidad ng Lakers. Kung gusto nilang ilabas ang pinakamagandang laro ni Austin Reeves, kailangan nila ng mga player na kayang tumanggap ng pinakamahirap na defensive assignments. Kapag nangyari iyon, mas makakapag-focus si Reeves sa lakas niya bilang scorer at playmaker. Sa huli, may punto ang sinabi ni Kendrick Perkins. Pero hindi ako sang-ayon na hindi sapat si Austin Reeves bilang katuwang ni Luka Doncic. Para sa akin, hindi si Reeves ang problema. Ang tunay na tanong ay kung sapat na ba ang roster ng Lakers para suportahan ang tambalan nilang dalawa sa laban para sa championship. Kayo, ano ang tingin ninyo? Tama ba ang sinabi ni Kendrick Perkins o kaya niyang patunayan na mali ang mga critics ngayong season? Ay comment ninyo po sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang Lakers analysis na ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po.